Halos isang buwan na nga na namamalagi si Amanda sa London at nag-enjoy naman siya ngayon sa kanyang mga ginagawa. Kaya naman nakakalimutan na niya ang nararamdaman niyang lungkot simula na umalis siya ng Pinas. Pagkarating niya kasi noon sa London, ay agad nga siyang naaliw sa kakagala nila ng ate Charlene niya. Matagal na kasing naninirahan sa London ang pinsan niyang si Charlene. Doon na kasi ito nagtatrabaho at paminsan-minsan nga'y sumasideline nga ito ng pagmamodel. Kagaya kasi ni Amanda ay maganda nga rin ang pinsan niyang ito at marami rin talagang nakakagusto dito. Kaso'y pihikan nga ito sa lalaki kaya hanggang ngayon ay wala pa rin itong nobyo. Matanda lamang naman ito ng 5 taon kay Amanda kaya ate ang tawag niya dito. Amanda, gusto mo bang mag-sideline sa pagmamodel? Alam ko kasi na gusto mo yun eh. Baka gusto mo lang naman, kulang kasi kami ng isa at naisip nga kita. Sabi ni Charlene kay Amanda habang kumakain nga sila ng kanilang agahan. Agad namang kumislap ang mata ni Amanda dahil sa sinabi ni ate Charlene niya. Talaga ate? Oo naman, gustong gusto ko yan. Ngiti-ngiti naman na sagot ni Amanda sa ate Charlene niya. Wala ka namang pasok ngayon, hindi ba? Mamaya na kasi ang pictorial para sa magazine na yon. Nagka-emergency kasi ang isang kasamahan namin. Ano, game ka ba mamaya? Tanong pa muli ni Charlene. Oo ate, wala akong pasok ngayon. At saka bukas, kaya game na game ako dyan. Sagot kaagad ni Amanda sa ate Charlene niya. Pagkatapos nga nilang kumaing dalawa, ay nagayak naman na kagad silang dalawa dahil kailangan nilang umalis ng maaga. Dahil bawal ang malate sa kanilang pupuntahan. Pagkarating nga nila sa lugar kung saan gaganapin ang photoshoot ay hindi na mawala walang ngiti sa labi ni Amanda dahil sobrang excited na talaga siya para dito. Agad namang ipinakilala rin ni Charlene si Amanda sa mga kasamahan niya doon na mga nagmo-model din. At tuwang-tuwa nga si Amanda dahil nagkaroon na nga siya ng mga bagong kaibigan ngayon. Agad din namang nagsimula ang pictorial nila at halos maghapon na nga silang magpinsan doon. Mabuti na lang talaga at wala ngang pasok si Amanda ngayon kaya ayos lang kahit nagabihin pa nga silang dalawa. Napagpasyahan nga ulit ni Amanda na mag-aral sa London. Nakapagtapos naman na siya ng kolehiyo sa Pinas pero gusto niya kasi ulit na mag-aral ng ibang course naman sa London at nursing ang napili niyang bagong kurso. Hindi rin naman araw-araw ang pasok ni Amanda kaya ayos lang nga kung mag-sideline siya sa pagmamodel dahil gustong-gusto niya nga naman yun at isa pa yung nalilibang dahil doon at nawawala nga kahit hindi siya. Papanong lungkot na nararamdaman niya. Ate, sa susunod isama mo ulit ako ha. Kapag may kulang sa inyo, ang saya-saya pala kasama ng mga kasamahan mo. Daldal ni Amanda sa ate Charlene niya habang pauwi na sila sa kanilang condo unit. Oo naman, walang problema. Alam mo ba, sa tingin ko, ay palagi ka na rin nilang kukunin mag-model eh. Mukhang nagustuhan ka rin nila dahil talagang maganda ka naman, sagot ni Charlene kay Amanda. Oo naman ate Charlene, maganda ako dahil nagmana ako sa'yo. Nakangiti pa na sabi ni Amanda kaya naman bigla na lang natawa si Charlene dahil doon. Ikaw talaga, mas maganda ka Amanda. Natatawang sabi ni Charlene. No ate, parehas tayong maganda no? Kaya parehas nila tayong gustong maging modelo nila. Sagot naman ni Amanda. Natawa na lamang talaga si Charlene sa kakulitan ng pinsan niya at napapailing na lamang talaga siya dito. Nang makarating na nga sila sa kanilang unit ay nagkanya-kanya na sila ng punta sa kanilang silid para maglinis ng kanilang katawan dahil kagaya nga ni Charlene ay hindi rin talaga sanay si Amanda na mayroong makeup sa muka. Tamang lip tint lang kasi sila ay sapat na yon dahil kahit wala naman talaga silang makeup ay maganda naman na talaga silang dalawa. Matapos nilang maglinis ng kanilang mga sarili ay nagluto na rin naman sila ng kanilang pagkain. At dahil wala nga silang kasambahay, doon ay kailangan talaga nilang kumilos na dalawa para maghanda ng kanilang pagkain. Amanda, tumawag ka na ba kila Tita Beatrice? Nasabi mo na bang nag-sideline ka sa pagmamodel ngayon? Tanong ni Charlene kay Amanda habang kumakain nga sila ng dinner nila. Hindi pa ate, siguro mamaya ko na lang tatawagan si mommy. Sagot naman ni Amanda saka nagpatuloy sa kanyang pagkain. Dahan-dahan namang tumango si Charlene sa kanyang pinsan at hindi na rin naman siya nagsalita pa at saka ipinagpatuloy na rin ang kanyang pagkain. Bago nga matulog si Amanda, ay napagpasyahan nga niya na tawagan na muna ang kanyang ina para kamustahin ng mga ito at para na rin ibalita ang pag-sideline niya ngayon bilang modelo. Tamang-tama naman na tumaga na roon sa Pilipinas ngayon habang sila sa London ay patulog naman na nakailang ring pa naman ng tawag ni Amanda bago nga ito sinagot ng kanyang ina. Hi ma'am, bati kaagad ni Amanda sa kanyang ina.
Amanda, pasensya ka na't kagigising ko pa lang. Kamusta ka dyan? Namamaos pang boses na sagot ni Beatrice sa kanyang anak at halata mo nga talaga na bagong gising to. Ay, sorry po mom. Naistorbo ko po yata ang tulog nyo. Sagot naman ni Amanda. It's okay baby. Kamusta ka dyan? Sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Ayos lang naman po ako dito mom. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Oo nga po pala mom. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na sumama po ako kay Ate Charlene sa pagmumodel niya at sumideline po ako doon kanina. Pagbabalita pa ni Amanda sa kanyang ina. Talaga anak, o kamusta naman ang pagmumodel mo dyan? Tanong ni Beatrice kay Amanda. Okay naman po ma'am. Ang saya po, meron na po akong bagong mga kaibigan doon. Sagot naman ni Amanda. Mabuti naman kung ganun. Kahit papano'y malilibang ka na dyan. Nakangiti namang sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Oo nga pala anak, galing kami kagabi sa mansyon nila Tita Angeline mo at hinahanap ka niya sa akin. Nakalimutan ko pala na sabihin sa kanya na umalis ka na, kaya medyo nagalit nga siya sa akin. Pagkukwento naman ni Beatrice kay Amanda. Bigla namang nalungkot na naman si Amanda dahil sa sinabi ng kanyang ina nang maalala na naman niya ang mga naiwan niyang mahal sa buhay sa Pinas. Ano pong sabi niyo sa kanya mom? Malungkot na tanong ni Amanda sa kanyang ina. Ayun, pinaliwanag ko sa kanyang dahilan natin. Alam ko namang naintindihan tayo ng Tita Angeline mo. Sadyang nagtatampo lang yon dahil hindi ka nga nagpaalaman lang sa kanya. Sagot ni Beatrice sa kanyang anak. Napabuntong hininga naman si Amanda saka siya mapait na ngumiti. Hayaan niyo po mom at tatawagan ko na lamang po si Tita Angeline para hindi po siya magtampo sa akin. Konting lambing ko lang po doon, mawawala na po kagad ang tampo niya. Sagot na lang ni Amanda sa kanyang ina. Sige anak, mabuti pang ang tawagan mo na lang din ng Tita Angeline mo para hindi siya tuluyang magtampo sa'yo. Sagot ni Beatrice. Oo nga pala Amanda, nandun si Dimitri kagabi at hinahanap ka rin niya. Akala ko ba nagpaalam ka sa kanya bago ka umalis? Dagdag pa ni Beatrice. Bigla namang natigilan si Amanda dahil sa sinabi ng kanyang ina at muli ay napabuntong hininga na lamang talaga siya dahil naalala na naman niya si Dimitri. Nagkausap naman po kami ni Dimitri bago ako umalis noon, pero hindi ko po talaga direktang sinabi sa kanya na aalis nga po ako. Parang hindi ko rin po kasi talaga kaya magpaalam sa kanya. Dahil iniisip ko po kasi ang mga panahon na yon ay baka kapag nagpaalam po ko kay Dimitri ay magbago na naman ang isip ko at hindi na ako tumuloy pa dito. Sagot naman ni Amanda sa kanyang ina. Ganun ba anak? Mukhang kailangan mo rin na siyang tawagan para hindi naman sumama ang loob ni Dimitri sa'yo dahil hindi ka rin nagpaalam sa kanya. Sagot naman ni Beatrice sa kanyang ina. Sige po ma'am, susubukan ko po na tawagan siya kapag hindi po ako busy. Sagot na lang ni Amanda sa kanyang ina. O sige na, gabi na dyan at matulog ka na. May mga kailangan din akong asikasuhin ngayong araw kaya kailangan ko ng kumilos. Mag-ingat ka palagi dyan anak ha, miss ka na namin dito. Sagot naman kay Amanda. Sige po ma'am, ako rin po miss ko na po kayo dyan. Mag-ingat din po kayo nila daddy. I love you ma'am, sagot naman ni Amanda. I love you too anak, sagot ni Beatrice sa kanyang anak bago nito putulin ang kanilang tawag. Nang wala na sa kabilang linyang ina ni Amanda ay napabuntong hininga na lamang nga ulit siya dahil siya naalala na naman nga niya si Dimitri. Unti-unti kasi nagmo-move on na nga siya sa binata dahil ramdam naman niya noon pa man ay wala tong nararamdaman para sa kanya. At alam niya na bilang kaibigan lang talaga ang turing nito sa kanya. Kaya nga siya pumayag na rin sa gusto ng kanyang ina ay para makapag-move on na nga siya at hindi na siya masaktan pa kung sakaling sabihin sa kanya ng binata na wala itong nararamdaman para sa kanya. Kinuha naman niya ulit ang kanyang phone at sa kanya tinawagan ng Tita Angeline niya. Para kamustahin nga ito at para na rin humingi ng pasensya dito dahil sa hindi siya nakapagpaalam nga dito. Naintindihan naman siya ng Tita Angeline niya kaya naman laking tuwa niya dahil doon. Saglit lamang din naman silang nag-usap at pinutol na nga rin niyang tawag nila dahil may mga kailangan pang ang gawin din ng Tita Angeline niya. Matapos nga niyang makausap ang Tita Angeline niya, ay titig na titig naman siya sa kanyang phone kung saan nakalabas doon ang number ni Dimitri. Pinag-iisipan niya kasi kung tatawagan ba niya ito o hindi dahil alam nga niya na galit na ito sa kanya ngayon at hindi nga niya alam kung paano siya magpapaliwanag dito. Sa huli napagpasyahan na nga lamang ni Amanda na wag na lang tawagan si Dimitri dahil hindi niya talaga alam ang sasabihin niya dito at saka siya natulog na lamang din dahil malalim na nga ang gabi doon sa London at inaantok na rin kasi talaga siya. Habang nasa opisina naman ngayon si Dimitri at abala sa kanyang ginagawa ay hindi naman siya mapakali dahil talagang gumugulo sa isipan niya si Amanda.
Simula pa kasi kagabi, nang nalaman nga niyang mula sa tita Beatrice niya na umalis na pala ng bansa si Amanda, ay hindi na talaga siya mapakali pa at hindi nga niya maintindihan ang kanyang sarili dahil doon. Nakailang buntong hininga na nga rin siya at ilang beses na nga rin niyang tinignan ang phone niya dahil hindi niya alam kung tatawagan ba niya o hindi si Amanda. Habang nasa malalim na pag-iisip naman si Dimitri, ay bigla ngang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Kaya naman agad nga siyang napatingin doon. "Kamusta ang kapatid ko? Mukhang ayos naman yata ang mga naituro ko sa iyo ah." Nakangiti pa na sabi ni Noah sa kanyang bunsong kapatid na pagkapasok niya sa opisina nito. Hindi naman nakaimik kaagad si Dimitri at nanatili lamang siyang nakatitig sa kanyang kuya Noah. Napakunot naman ang noo ni Noah dahil sa itsura ni Dimitri at hindi nga man lang ito nagsalita. "Bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari sa'yo? May problema ba dito sa opisina mo?" Sunod-sunod na tanong ni Noah kay Dimitri. Napabuntong hininga naman si Dimitri at sa kanya ipinilig ang kanyang ulo. "Wala ito kuya, may iniisip lamang ako." Sagot ni Dimitri sa kanya inayos ang mga papeles na nasa kanyang harapan. Napapailing naman si Noah dahil sa sagot ng kanyang kapatid dahil halata mo naman sa itsura nito na napakalalim nga ng iniisip nito. "Shh, may problema ka no? Ano yan? Sabihin mo na sa akin at baka matulungan kita," sabi ni Noah sa kanyang nakababatang kapatid. "Wala nga ito kuya," sagot ni Dimitri na hindi man lang tinapunan ng tingin ng kanyang kuya Noah. "Shh, Dimitri, kilala kita at kapag ganyan ang itsura mo, ay alam ko na may problema ka. Ano ba yan? Sabihin mo na lamang sa akin at baka matulungan nga kita dahil hindi ka rin naman makakapagtrabaho ng maayos kung ganyan may iniisip ka," sabi ni Noah kay Dimitri. Muli namang napabuntong hininga si Dimitri at saka siya umayos ng kanyang pagkakaupo at saka niya seryosong tinignan ang kuya Noah niya. "May gumugulo lang sa isipan ko kuya," mahinang sabi ni Dimitri sa kuya niya. Hindi naman nagsalita si Noah at tinintay nga niya ang susunod pa na sasabihin ni Dimitri. "Si Amanda kasi, umalis na pala ng bansa at sa London na namamalagi ngayon," sabi pa ni Dimitri. Bahagya namang natawa si Noah dahil sa sinabi ni Dimitri. "O ano naman ngayon kung umalis ng bansa si Amanda? Kaibigan lang naman ang turing mo sa kanya, hindi ba?" Sagot ni Noah at diniinan pa nga niya ang pagkakasabi niya sa huling bahagi noon. Hindi naman nagsalita si Dimitri at hindi nga rin niya talaga alam kung bakit ba siya nagkakaganito ngayon. Tama naman kasi ang kuya Noah niya. Ano nga naman ang pakialam niya kung umalis ng bansa si Amanda, hindi ba? Kaibigan lang ang turing niya dito. Sa isip niya yun ay naipilig na lang talaga ni Dimitri ang kanyang ulo. "Hindi ka na nakasagot dyan," nakangisi pa na sabi ni Noah sa kanyang kapatid. Saka siya lumapit pa rito at saka niya ito tinapik sa balikat. "Di ba sabi ko naman sa'yo, nasa huli ang pagsisisi," dagdag pa ni Noah. "Kuya naman sabi ni Dimitri. "Anong kuya naman Di ba tama naman ako?" Nakangisi pa na sagot ni Noah kay Dimitri. "Nararamdaman mo na ba ngayon na parang hinahanap-hanap mo siya?" Dagdag pa nito at hindi na nawala sa labi nitong nakakaloko nitong ngiti sa kanyang kapatid. "Kuya, nasanay na siguro talaga ako na nandyan siya palagi sa tabi ko. Kaya ngayong umalis nga siya, parang nanibago nga ako." Pagdadahilan na lang ni Dimitri sa kanyang kuya Noah. "Tsk, Dimitri, wag ako. Alam ko ng ganyang mga style na todo deny pa pero sa kaloob-looban mo, alam ko na hinahanap-hanap mo na talaga siya." Tatawa-tawa pa na sagot ni Noah. "Bakit hindi mo siya tawagan ngayon? Kamustahin mo, tanungin mo kung kailan siya babalik." Dagdag pa ni Noah. "No way kuya, umalis siya na hindi nagpapaalam, pwes bumalik siya ng kusa." Pagmamatigas ni Dimitri at sa kanya muling tinuon ang kanyang mata sa papeles na nasa kanyang harapan. "Tsk, deny pa more. Sige ka, ikaw rin at baka makahanap ng iba yun doon." Iiling-iling pa nasabi ni Noah sa kanyang kapatid. Bigla namang natigilan si Dimitri dahil sa huling sinabi ng kuya Noah niya. Bigla tuloy siyang napaisip na paano nga kung makahanap ng iba si Amanda doon. Pero naisip din niya na mahal siya noon at baka nagpapalipas lamang ng oras ang dalaga doon dahil alam nga nito na abala siya ngayon. "O sige na, aalis na rin ako at sadyang kinamusta lang kita dito. Hindi naman nakalain na iba palang problema mo." Natatawa pa na sabi ni Noah at saka siya naglakad papunta sa pintuan ng opisina ni Dimitri. Pero bago nga siya lumabas ay saglit pa nga na muna siyang tumigil at tumarap sa gawing kanyang kapatid. "Kung ako sa'yo, may tatawagan ko na siya.
Maganda si Amanda at hindi malabo na maraming magkagusto sa kanya at baka sa huli ay ikaw naman ang masaktan kapag may mahal na si Amanda ang iba. Makahulugan pa na sabi ni Noah kay Dimitri at saka siya tuluyang lumabas ng opisina ng kanyang kapatid. Pagkaalis nga ng kuya ni Noah ni Dimitri ay muli nga niyang tinitigan ang kanyang phone at nag-isip pa rin siya kung tatawagan ba niya o hindi si Amanda. Pero naisip nga rin niya na dapat ang dalaga ang tumawag sa kanya dahil ito ang kusang umalis ng bansa at kung may balak talaga ito na kausapin siya. Para magpaliwanag itatawag naman ito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Dimitri at sa huli ngay napagpasyahan nga niya na wag na lamang tawagan ng dalaga dahil baka abala ito ngayon at ayaw naman niya na maistorbo pa ito. Pero sa kaloob-looban niya ay totoong namimiss na rin talaga niyang dalaga. Sa halos maghapon na yun ay pinilit na lamang talaga ni Dimitri na ibaling ang buong atensyon niya sa kanyang mga ginagawa para kahit papano ay makalimutan nga niya si Amanda. Pagkatapos nga ng mga dapat gawin ni Dimitri ay napagpasyahan nga niya na tawagan ang kanyang kaibigang si Sian para ayain to na lumabas at agad naman tong pinaunlakan ni Sian. Si Sian kasi ay matalik din na kaibigan ni Dimitri. High school pa lamang sila ay magkasama na nga silang palagi. Kaya kahit si Sian ay alam na may pagtingin nga si Amanda sa kaibigan niya dahil minsan ay kasama nga siya ng dalawa kapag lumalabas ang mga ito. Napagpasyahan naman ng dalawa na makita na lamang sila sa condo unit ni Zian. Tumawag na lamang din muna si Dimitri sa kanyang ina upang magsabi na baka gabihin nga siya ng uwi dahil pumunta nga siya sa kanyang kaibigan. Bago pumunta sa unit ni Zian ay dumaan naman na muna si Dimitri sa isang convenience store para bumili ng maiinom nila ni Zian dahil balak niyang maglabas ng sama ng loob ngayon sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pagkarating ni Dimitri sa unit ng kanyang kaibigan ay nadatan nga niya ito na nag-aayos ng mga in-order nitong mga pagkain. Kagaya kasi niya ay may sarili na rin tong kumpanya na hinahawakan kaya wala na ring oras para magluto pa. Kaya madalas ay order na lamang ito ng order ng pagkain dahil mag-isa lamang itong nakatira sa unit nito. Dimitri, nariyan ka na pala. Anong meron at naisipan mo mag-inom ngayon? Agad na tanong ni Sian sa kaibigan. Tsh, wala lang. Naisipan ko lang. Masyado na kasi tayong mga abala at siguro naman ay pwede naman tayong mag-relax ngayon. Sagot ni Dimitri sa kaibigan. Nagkibit-balikat na lamang si Sian dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan at sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa habang si Dimitri naman nilagay na muna sa ref ang mga alak na binili niya dahil kakain pa nga muna silang dalawa bago sila mag-inom dahil ayaw naman din nila na magkasakit. Pagkatapos kumain ay nagpahindig naman na muna sila ng kanilang kinain bago sila nagsimulang mag-inom na dalawa. Dimitri, kilala kita at hindi ka basta-basta nalang mag-aaya ng ganito kung wala kang problema. Ano ba kasi yan? Hindi na napigilan tanong ni Zian sa kaibigan dahil kanina pa niya talaga to tinitingnan dahil nananahimik nga ito. Napabuntong hininga naman si Dimitri saka siya uminom naman na muna ng alak at napapangiwi pa siya dahil sa pait noon dahil hindi naman talaga siya sanay uminom ng mga matatapang na alak. Si Amanda kasi, sagot ni Dimitri sa kanyang kaibigan. Napakunot naman ang noon ni Zian dahil sa sinabing pangalan ni Dimitri. Si Amanda? O ano namang problema mo kay Amanda at nakakaganyan ka? Tanong na ni Zian. Umalis na siya ng bansa at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Seryosong sagot ni Dimitri sa kanyang kaibigan. O ano naman sa'yo kung umalis na ng bansa si Amanda? Tanong pa ni Zian. Alam ko na matagal nang may gusto sa'yo si Amanda pero ano namang problema kung umalis siya? Hindi ba wala ka namang nararamdaman para sa kanya? Pwera na lang kung nagbago ng ihip ng hangin. Dagdag pa ni Zian at napangisip pa nga siya dahil sa huling sinabi niya. Muli na namang uminom ng alak si Dimitri sa kanya seryosong tinitigan ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam. Hindi ko rin kasi talaga maintindihan ang sarili ko. Alam kong noon pa man wala na akong nararamdaman kay Amanda at parang kapatid na talagang turing ko sa kanya. Pero ngayon na bigla-bigla na lamang siyang umalis ng walang paalam. Parang may kung anong kirot sa puso kong nararamdaman ko ngayon. Seryosong sagot ni Dimitri sa kanyang kaibigan. Nagulat naman si Sian dahil sa sinabi ni Dimitri na paawang na lamang talaga. Ang kanyang bibig at bahagya pa nga siyang natawa dahil doon. Tsh, mukhang tinamaan na si Cupido ng pihikan mong puso bro. Tatawa-tawa na sabi ni Sian sa kaibigan. Napapailing na lamang naman si Dimitri dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Muli uminom na naman nga siya ng alak at hindi na sumugot pa sa kanyang kaibigan. Hindi naman namamalayo ni Dimitri na napaparami na palang inom ng alak at talagang tinatablan na nga siya ng kanyang kalasingan. Dimitri, tama na yan.
Ang dami mo nang naiinom, saway na ni Sian sa kanyang kaibigan dahil hinahayaan nga niya lamang ito kanina pa na uminom ng uminom dahil ramdam niya na may pinagdaraanan nito kahit na hindi nito sabihin sa kanya. Bro, sabihin mo nga sa akin, kasalanan ko ba kung bakit umalis si Amanda ng bansa at hindi man lang nagpapaalam sa akin? Tanong ni Dimitri sa kaibigan niya, halata mo na nga sa boses nito na lasing nga ito. Shh! Gusto mo ba talagang sagutin kung tanong mo na yan, Dimitri? Nakangisip na iiling pa na tanong ni Sian kay Dimitri. Oo, sagutin mo ko. Bakit? Bakit kailangan niya gawin yun? Sagot ni Dimitri sa kaibigan. Sa tingin ko bro ay kasalanan mo naman talaga kung bakit bigla na lang umalis si Amanda nang hindi nagpapaalam sa'yo. Alam naman natin na noon pa man ay gusto ko na siya sa'yo. Pero ikaw para kang bato na hindi makaramdam sa nararamdaman ni Amanda para sa'yo. At binabaliwala mong feelings niya. Siyempre babae si Amanda at kahit hindi niya sabihin ay nasasaktan din yun sa pambabaliwala mo sa kanya. Kaya hindi mo rin talaga siya masisisi kung bakit siya umalis ng bansa nang walang paalam sa'yo. Seryosong sagot ni Sian sa kanyang kaibigan. Hindi naman nakapagsalita si Dimitri at parang bigla nga siyang natauhan dahil sa sinabi ni Sian sa kanya. Dahil totoo naman ang lahat ng yun. Totoong binabaliwala nga niyang nararamdaman ni Amanda dahil para sa kanya ay parang nakababatang kapatid na talagang turing niya dito. Kaya nga siguro to umalis ng bansa. Ano ba kasi hindi mo makita kay Amanda bro? Mabait naman yung tao, maganda rin siya at isa pa, kilala ng pamilya mong pamilya niya. Yun nga lang ay may pagkamakulit at minsan ay nagmamaldita si Amanda pero hindi naman yun dahilan para baliwalain mo siya ng ganyan. Nasasaktan din naman yung tao bro, kaya sana kahit papano ay pinahalagahan mo pa rin siya. Sabi pa ni Sia na hindi na nagsalita pa si Dimitri. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Dimitri at muli nga ay uminom na lamang siya ng alak na nasa harapan niya. Hindi naman siya binabaliwala ko si Amanda bro. Siguro'y wala lang talaga akong panahon para pumasok sa isang relasyon. Sabi ni Dimitri sa kanyang kaibigan na tila ba nawala ngang bigla ang kalasingan nito. Hindi ba pambabaliwala sa nararamdaman ni Amanda ang ilang beses mong pagsasabi sa kanya na para mo na rin siyang kapatid? Sa pagsasabi mo pa lang sa kanya ng ganon ay alam na nating nasasaktan din yun. At hindi lang talaga siya nagsasalita pero sa kaloob-looban niya, sobra na siyang nasasaktan. Sagot pa ni Zian na talagang binabara niya ngayon ang kanyang kaibigan para magising na nga ito sa pinapagawa nitong pambabaliwala sa dalaga. Bigla namang natigilan si Dimitri at saka siya napapailing na lang na maalala nga niyang mga sinasabi niya noon kay Amanda. Siguro nga may mali ako pero hindi yun sapat na dahilan para umalis na lang siya ng ganun-ganun na lang. Akala ko ba mahalaga ako para sa kanya? Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam kahit na saglit sa akin? Maano ba namang sabihin niya na, Dimitri, paalam. Kahit ganun man lang sana bro. Magkasama naman kami bago siya umalis eh. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Sagot ni Dimitri sa kanyang kaibigan at naalala nga rin niya ang huling beses na magkasama sila. Tch, ewan ko sa'yo bro. Sinabi ko na hindi ba, hindi mo siya masisisi dahil binaliwala mo siya noong mga panahon na pinapahalagahan ka niya. Sagot ni Sian kay Dimitri. Ngayon, nasa sayo na yan kung tatawagan mo ba siya o hindi para makausap mo siya ng maayos. Kung gusto mo ba siyang manatili sa tabi mo o hayaan mo na lang na muna siya. Dagdag pa ni Sian. Hindi naman nakapagsalita si Dimitri dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nahihirapan kasi siya kung ano bang dapat niyang gawin ngayon. Ngayon kasi na malayo na si Amanda sa kanya, hindi niya talaga maintindihan ang kanyang sarili dahil parang hinahanap-hanap niya nga ito at parang nagkakaroon na nga ng puwang sa puso niyang dalaga. Pero naisip din naman ni Dimitri na kung tatawagan nga niya si Amanda ngayon ay baka magulo pa rin ang isip nito. Natatakot din naman siya na hindi matupad ni Amanda ang mga pangarap nito nang dahil lamang sa kanya.